So while waiting po sa ating kliyente, so tonight we have client meeting for the program discussion. So samahan niyo ako guys, let's go. Hello ma'am, sir, good evening. Hello po, good evening. So once again, I'm Jedi, your Masters of Ceremony on your special day. So nice meeting you po. Ah, si Miss Janice pala yun. So one of our coordinator po ito. So nabasa niyo na po yung flow ng program natin, no? Okay po. So, since nabasa nyo na po siya at na-review, baka meron kayong mga initial na gustong idagdag or pwede natin italakay bago ko i-explain sa inyo yung program flow natin. Yun, yung scratch card. Doon sa scratch card po, ipapasok natin siya sa game na lang naman din po eh. Kung bali po, yung pinaka-flow po ba ng program is wala na kayong gustong idagdag? Wala na. So, bali, ito na po talaga yung susundin natin. Tapos, idadagdag lang po natin dito is yung scratch card po, no? Tama po. So, yung scratch card game natin po, gagawin natin siya before mag-SDE. Mag-SDE po. Same day edit video po. Okay. Okay, ma'am. So, wala na po kayong gustong i-clarify doon sa flow ng program. Discuss ko na po siya. So, bali lang dito po sa flow ng program natin. So, we have two parts po talaga siya. So, we have the pre-program game, the pre-program part, and the main program po. Sa main program, as a pre-program natin, so we have the opening of booths. Meron po ba kayong kinuhang glazing table and coffee bar with Ma'am Arlene? So, yun po yung gagawin natin, ma'am. Yun po yung una natin bubuksan. Ang ating mga booths na kinuha with our suppliers. Once po na na-settle na po natin yung coffee bar and yung glazing table, at medyo okay na din po at nakapag-settle down na ang ating mga guests, doon naman po papasok yung ating pre-program game. Sa pre-program game natin, ma'am, meron tayong guess the title of the song. Yun po yung magiging title ng game natin. So, dun pa lamang sa first game natin, meron na tayo agad 10 winners. So, 10 winners? Yes po. Once po na natapos na natin yung... Ano sa sound? Sorry po? I guess the sound? Guess the title of the song po. Then after po nun, once okay na po tayo at nagawa na namin ng pre-program game, at ready na din po ang couple at ang mga abay ay kumpleto na din po, magsa-start na po magpapila yung ating mga wedding coordinators for our line-up. Dito po ba ma'am, ang gusto po ba ninyo kasama pa rin po ba ang mga ninong at ninang sa papasok o i-acknowledge na lang natin sila sa kanilang mga upuan? Medyo putol-putol po sir. Sorry po, ano po yun? Ano po mas maganda? Kasi po sa INC wedding po talaga sir, is ang uso po ngayon is ina-acknowledge na lang po yung presence ng mga ninong at ninang, especially kapag meron po kasi kayong ninong na may katungkulan or manggagawa, ay hindi po talaga sila allowed for the energetic entrance. Yun na lang po. So acknowledge na lang po natin sila. Same with the parents po. Tama po ma'am sir? Okay po. Note ko lang po dito, no? Acknowledge na lang po for parents. Okay po, sorry. The next natin, ma'am, na part ng program natin dito is, ito na po. Once po na nakapagpapila na po tayo ng mga entourage natin, mamibigyan naman po ng instruction yung ating wedding coordinators kung ano po yung gagawin nila. So, hindi po tayo magpapatiktok sa mga abay natin, tama po? Opo. Kasi hindi po talaga siya ina-allowed ng wedding na INC wedding ang mga patiktok dances po. Once okay na po at nakapila na lahat ng entourage together with you po, ang sunod mangyayari pong gagawin natin is ito na po. So, main program po natin is host introduction, followed by the parents introduction or the acknowledgement. Same with the principal sponsors acknowledgement, entrance of team bride, entrance of team groom. So magkasunod pa rin po sila papasok. Maglalagay na lang po ng music si DJ para pagpasok po nila is meron naman po silang sasabayan lang po na beat. Kasi wala po talaga tayong mga dance step. So mga kaway-kaway lang po sila na ituturo ng wedding coordinator natin. Okay na po. Thank you. Then after po ng entrance ng dalawang abay, ng team groom and team bride, siya naman po pasok ng ating mga minamahal na bagong kasal. So kayo na po yun. Ang entrance song po natin dito ay upbeat music po. Kasi you have SDE, tama po, no? So, kailangan po natin ng energetic entrance. Meron po ba kayong request song for your entrance? Entrance, ito. Yung cover. Pwede po ba marinig yung music? Pwede nyo po ba isend sa GC yung ano? Ayaw nga pala. Kasi Hindi mo kaya kung pwede. opo, i-check ko siya kung pasok ba siya sa energy na hinihingi ko. Kasi kailangan mataas yung energy. Right? Energy ba? Hindi yata yung energy. Ay, hindi pa yung energy. Kasi kailangan mataas po ang energy ng entrance natin. Kasi yung entrance po ninyo, yun po yung magiging highlights ng
entrances natin sa reception. Nakukunan po ng ating editor na ilalagay sa SDE. Check nyo po if Sige po. ay, the face of it. Ayan. Ay, wait po. Dito pala yun. Pakinggan ko lang po saglit, ma'am, ha? Apa. Yung chorus. Yung chorus. Ayaw niya ma-play. Chorus. Diba? Yung chorus. Wait lang po, check ko na lang po sa YouTube na isa kong phone. Ay, nakamute po. Hindi ko po kasi ma-play, hindi siya gumagana. Wait lang po, check ko na lang po sa isa kong phone. Ay, sige po. Para po ma-check natin yun. So, ang magiging entrada po noon kapag solemn music, as of the moment, we would like to welcome our newly wedded couple. Please give them a round of applause, Mr. and Mrs. Kung ano yung apelido. Then, palakpakan lang po, wala po talaga siyang moment na sobrang taas ng energy ng guest. Pwede niyo pong ang pagpilian, yung shut up and dance or yung gasolina. Ano yun? Shout out? Kasi yung shut up and dance po, yun po talaga yung ginagamit ng mga wedding entrances. Common na ginagamit. Then yung gasolina or kaya yung isa pa, nakalimutan ko yung isa yung kay Bruno Mars. Pakinggan ka lang po. Sige po, ma'am. Bigay naman po ako ng instruction on the day kung paano po yung magiging flow ng entrances natin. So, wag po kayong mag-alala, ma'am. Iga-guide naman din po kayo ng COOR on the day. Okay, thank you. Okay, next po natin, ma'am, once na nakapasok na po yung ating mga entourage together with the newly wedded couple, ay kailangan nyo naman po magtalaga ng 2 tao para po magbibigay ng panalangin. Opo. So, meron tayong una at huling panalangin po. So, ang kailangan ko lang po makuha morning on the day is yung unang mananalangin. Kasi yung huling panalangin po, kahit doon na tayo kumuha sa reception during the program, kung sino po yung nandoon hanggang sa matapos yung ating wedding reception. So, kukunin ko na lang po yung pangalan ng mananalangin, ma'am, on the day. Pero kailangan niyo pong mag-ready ng 2. Isang una, isang huli. Oras yung una po. Unang pananang. Sa reception po. Reception. Sige, maghahanap pa po kami. Apo, ma'am. Nakita na po kami. Send ko Apo. po yung name. Yes po, ma'am. Bali 2 po. Isang una, isang huli. Apo. Dalawa. After po ng panalangin, magkakaroon na po tayo ng mga konting ad-libs. Tanong ko lang po, ma'am, nasabihan na po ba kayo na pwede or bawal ang first dance? Bawal daw po yung dance. Bawal daw po kahit anong dances. So, hindi kayo mag-first dance. Pero gusto ko mag-dance. Ganito na lang, ma'am. I-clarify po natin sa lokal kung pwede kayong mag-first dance. Sweet dance lang naman yun. Na siguro mga Yung parang 5 to 10 minutes para dun sa SDE ninyo. So, let me know, ma'am, a day before the wedding kung tuloy yung first dance. Sige po. Kasi sayang po yun kasi yung highlights ng ating SDE. Okay.
Then after po nun, di ba nakapag-unang panalangin na po, nakapag-adlib na tayo. Then we will do the first dance kung papayagan tayo. Right after the first dance, the cake slicing ceremony. After the cake slicing po, message of best man and maid of honor. Pwede po yung slicing cake, yung suggestion ko po. Yes, ma'am. Talakayin natin yon. Pero ma'am, kasi ang cake na provided ng JA is round. You will provide a long cake para doon kasi pangit kung yung round cake ang gagamitin natin. Kaya po kaya nila yung hindi round na ganong cake? Hindi ko lang po kasi sigurado dun sa supplier ni Miss Arlene. Itatanong ko po. Opo, kung hindi po nila kaya, kailangan nyo po mag-outsource ng ganong klaseng cake na pahaba. Para ganun yung gagawin natin. Kasi maganda naman po talaga siya, napanood ko siya eh. Kaso nga lang ma'am, iniisip ko din siya kung sa round cake natin siya gagawin, hindi kasi siya ganun ka-emphasize, hindi siya ganun kagandang tignan. Para tayo nag-candle blowing, parang birthday party. Opo. So, kung gagawin natin yung ganong klase ng cake slicing ma'am, we need to follow the rectangular cake. The long cake ma'am. Okay po. Sige, tanong ko po. Yes po. Kapag sa Gawin natin yun ma'am kapag makakapag-provide tayo ng long cake po. Note ko na lang din po dito yung ating request. Thank you. Sa mealtime po, kakain lang tayo ng oras na 10 to 20 minutes. Hindi po natin sasagadin yung 30 minutes ma'am kasi magkakaroon tayo ng long dull moment. So, ang mangyayari po nito ma'am, yung mga ninong at nina, hindi naman nila kailangan tumayo para pumila sa buffet together with the parents kasi isi-serve ng ating mga waiters yung kanilang pagkain. So, bali ang mangyayari niyan ma'am, from abay to follow guest, yun po ipipila sa buffet natin. So, ang magiging instruction po is, kailangan muna nila magpa-picture sa inyo dun sa unahan bago sila pumila sa buffet. Para makontrol pa din po ng mga coordinator yung pila ng buffet at hindi po sila magsiksikan kaagad. Okay, maganda po. Yung ninong-ninang po at saka yung parents po namin, isa-serve na po. Yes po. Ayan, thank you. Pati po yung sa inyo pong mag-asawa, isa-serve din po. Pero kayo na po yung last na sa serve para at least mainit pa din po yung pagkain ninyo pagdating po sa table. Mga anong oras po yung serve ng food po? Italakay natin yung timeline mamaya ma'am once na natapos ko na yung program. Wala kasing oras dito ma'am kasi hindi ko alam kung anong oras yung kasal ninyo. Kaya wala pa pong timeline yung program natin. Lagyan ko siya ma'am once na na-discuss ka na. So after po ng 10 to 20 minutes po na meal time, followed for the messages of ninong at ninang. Gusto niyo po ba lahat ng ninong at ninang magbe-message or selected ninong at ninang lang po? Selected na lang po para hindi bumaba. Ilang oras, ilang pares po ng ninong at ninang ang bibigyan natin ng pagkakataon? Dalawa na lang. Bali 2 pairs po. Opo, 2 pairs. 2 pairs. Okay po. Saan na ba ito? Then after po ng ating mga well-wishers, after po ng mga well-wishers, dito na papapasok yung ating games. Tama ma'am, kayo po yung nag-send ng games through TikTok ma'am, no? Opo. Okay ma'am. So may babaguhin lang tayo doon na isa. Gawin natin ma'am yung Bowl of Destiny. So bali ba meron akong dalang fish bowl, may mga papel po doon sa loob. Bali ang mangyayari, para siyang stop dance. Paiikutin lang natin na paiikutin yung bowl. Once the music will stop, kukuha sila ng isang papel at doon po nakalagay yung magiging, magiging, tawag dito,
kanilang destinasyon sa game na yon, kung sila ba ay mananatili o matatanggal. Okay. Kumbaga para sila ang pipili ng kapalaran nila. Pag bunot po kasi doon, may mga pagpipilian po. Pwede pong out na ako or out na ang katabi ko sa kaliwa. So may mga twist na ganun hanggang sa maubos po natin sila. Hanggang sa dalawa na lang po yung matira. Then pag dalawa na lang po yung matira, magkakaroon po tayo ng tie break para dun sa 10,000 at 5,000. Okay. Kasi di ba meron po akong pinaredy na 5,000 at 10,000 sa inyo. Nakalagay po dun sa game prices natin, 10,000 at 5,000. KLS ang nakalagay. Opo. Yon. Opo. So, yun po yung magiging magiging highlights of the game prices nung game na yon. Opo. Okay. Tapos after po nun, yung game to natin is yung trivia question po ninyo. Kayo po ba ang gagawa ng questions or ako po ang gagawa, sasagutan nyo lang po? Kayo na lang. Okay po. Meron ako naka-ready questions. Pwede nyo siyang i-edit kung meron kayong hindi nagustuhan. Tapos ilagay nyo na lang din dun yung tamang sagot. So, 10 questions po lahat yon. Then after po nun, parents messages. Yung mga parents po ba natin is mga mahihain po ba sila or hindi naman po? Mahihain ang parents. Kung mahihain parents, huwag nyo na po silang sabihan na magbibigay ng mensahe. Ako na po ang bahala doon. Sige. Kasi pag sinabihan nyo po sila, automatically hindi po sila tatayo. So, iso-surprise natin sila. Papatayin lang natin sila sa unahan for photo op. Kunwari, after ng photo op, hindi ko na sila pabababain. Stay na sila doon. Tapos dire-diretso na po yun. Konting chika-chika lang, konting adlib-adlib. Sabay segue na, this is the moment that you can give your message to your son and daughter. Ngayong ganap na nga po silang mag-asawa. Palakpakan po natin, mother of the bride. Ganon. So wala na silang magagawa, hindi na sila makakababa. Okay. Apo, kayo na. Galing. Apo. Then after po noon, may prenup video po ba kayo? May prenup. Ang prenup nyo po ay kay Miss Arlene din po, no? Ay, yung prenup the day po, nung wedding? Apo, nung prenup nyo. Opo. Nag-prenup po ba kayo? People, alam. Bali on the day lang po dito kayo. Opo, on the day lang. So bali Yung on the day. bali SDE lang po talaga yung meron tayo. Opo. Okay po. So bali yun lang yung video na ipi-play natin on the day. Opo, on the day lang. So after po ng parents message, kapag okay na yung SDE, we will proceed on the video presentation. Ipi-play na natin yung SDE ninyo. Then after po ng SDE, this is the moment that you can give your messages, your thank you message for your wedding family and friends, wedding suppliers, etc. Kung sino yung mga gusto ninyong pasalamatan. Yun na po yung moment na ibibigay ko sa inyo yung microphone to spread out all your thank you messages for your family and friends and suppliers. Then after po nun, huling panalangin. After ng huling panalangin, closing spiel. After po ng closing spiel natin, hindi po kayo muna aalis sa unahan. Pupunta muna po doon sa unahan ng family ng JA para magpa-picture. Then after po noon, bababa kayo ng stage. Iko-compress ko lahat ng bisita sa likod. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon ng memory na kasama lahat ng bisitang nagstay until the end of your wedding reception as a group photo. Pakukunan ko kayo ng picture na nasa likod ninyo yung mga bisita ninyo. Okay. So para meron kayong remembrance with your guests na kasama silang lahat and nag-stay until the end of the program. Then after na, makikiselfie na din ako, no? Opo. So, yun lang naman po yung magiging flow. Tama yung timeline. So, anong oras po pala ang kasal ninyo? 3 p.m. So, kung Yung sa church. kung 3 p.m. po tayo sa kapilya, ang tapos niyan is 3:30 po. Ang ceremony ceremony ng 3 o'clock, 3:30. So, ang mangyayari po niyan, ang bisita po ninyo makakarating ng venue is mga bandang 4. Gano'n po ba kalayo ang kapilya sa venue? Malapit lang po siya. Wa- Siguro 5 minutes lang.
With the traffic na po ba yun? 5 to 10, opo. May traffic na po kasama doon, ma'am, sa 5 to 10? Hindi naman po traffic doon. Okay. So, kung 3:30 ang Diretso lang po siya. kung 3:30 po ang tapos ng wedding ninyo, so may mga picture taking pa yan. Possible po makarating ang mga bisita sa venue is around 4 o'clock. Opo. Mga ganyang oras. So, bali po mag-start ang pre-program natin, ma'am, is 4 o'clock in the afternoon. Pag nasa 50% na po ng bisita ninyo ang nasa venue, bubuksan ko na po ang grazing table at ang photo booth. Opo. So, para meron po silang ginagawa para po mabusog na sila ng kahit papano habang hinihintay po yung program. So, once po na natapos na natin na isettle yung kanilang photo booth and grazing table at kayo ay pabalik na rin po ng venue, ay i-ready ko na po yung pre-program natin. Bali po ang mangyayari niyan, 4 o'clock to 4:30, our pre-program game. So kami pa lang po yun, wala pa po kayo doon. So nagpapalaro na po ako noon, ini-entertain ko na yung mga bisita natin. Then after noon, magsa-start po yung pinaka-program natin at exactly 5 o'clock. Kasi 4:30, 4 to 4:30 nagpe-pre-program kami. Darating kayo ng venue ng mga bandang around 4:30, magbe-retouch pa kayo. So retouch. So para hindi ganun ka, para realistic, so start natin ng 5 o'clock. 5 o'clock to 5:30, yan po yung first part ng program natin. Yung entrances natin hanggang sa bago kumain. So, bali ang dinner time natin, ma'am, ang mangyayari is 5:30 to 6 o'clock. Dinner. Yung time. 5:30 to 6 o'clock. Yan po yung magiging natin, on the day case-to-case basis po. Pwede siya magbago, pwede siya mas malate ng konti, pwede siyang mapaaga, depende po sa magiging daloy natin on the day. Kasi sa inyo po nakasalalay ang magiging daloy ng program. Kung kayo ay makakarating on time sa venue for the retouch, kung masusunod po natin yung mga timeline na ilalatag natin. 5:30 to 6 o'clock yan po yung magiging dinner natin. So meron naman ako mga eksena dyan, meron naman ako mga pa-adlib-adlib, meron ako mga pre-announcement, para doon sa magiging susunod na magiging part yan ng program. So hindi naman siya ganun ka-dull moment. Pero ba kayo mga na-invite na wedding singers? Wala. So kung wala naman pong kakanta, okay lang naman po yun. Mag-a-adlib na lang po ako ng mga advertisements after the program, kung ano pa yung mga susunod at aabangan natin. Okay, thank you. Para hindi pa rin po boring yung natin. Yung crowd natin during mealtime. Kasi pagkain po yung gusto ko ma-enjoy po talaga nila yung pagkain. Kasi isa yan sa number 1 reason kung bakit pumunta ang mga bisita para tikman ang pagkain na inihanda ng bagong kasal. Kasi ang number 1 is to witness your wedding day, to witness your love and story. Followed by the food. Sunod na dyan yung mga venue design kung magagandahan ba sila or what. So, yung dalawa talaga yung pinaka-importante, yung presence nila at saka yung food. Yan talaga ang pinupunta ng mga bisita natin. So, ganun gusto kong maramdaman, ma-enjoy nila yung food. Then after nun, this is the moment, ma'am, na-discuss ko na yung pinaka-flow ng program natin. Magtatagal siya ng 2 to 3 hours. Or and a half. Depende po din sa kaso ng ating STE editor. Okay. So, the floor is now open for you to open your suggestions and comment kung meron kayong gusto pang idagdag o meron kayong gustong itanong na regarding sa reception matters.